Para sa Aralin 5, tatalakayin natin ngayon ang kalikasan ng komunikasyong sosyal at kultural sa mga tekstong pasalita, pasulat at multimodal. Bigyang linaw natin ngayon ang ating pangkahalatang paksa sa aralin na ito at ano nga ba ang saklaw ng araling ito. Ang komunikasyong sosyal ay komunikasyong nangyayari sa pagitan ng dalawang individual o pangkat sa isang lipunan. Habang ang komunikasyong kultural naman ay nakaugat sa kultura ng isang lipunan. Sa bagong araling ito, tutuklasin natin kung paano nagpapakita ang dalawang uri ng komunikasyong ito sa iba't ibang anyo ng teksto. Susuriin natin kung paano nagkakaroon ng ugnayan ang mga tao gamit ang mga tekstong pasalita tulad ng pakikipag-usap at pasulat tulad ng mga liham at libro. Gayon din ang anyong multimodal, mga tekstong pinagsama-sama ang teksto, tunog at mga imahe tulad ng mga video o social media post. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan natin ang malalim na papel ng wika sa ating pakikipagkapwa at sa pagpapanatili ng ating kultura. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayin, ay magkaroon muna tayo ng balik-tanaw. Balikan muna natin ang tatlong pangunahing anyo kung paano nagpapakita ang komunikasyong sosyal at kultural. Una ay ang tekstong pasalita o oral. Ang mga halimbawa nito ay balagtasan, flip-top, chismisan at talumpati. Buhay ang komunikasyon dito gamit ang tono, lakas ng boses, at mga di-verbal na senyas tulad ng kumpas at eye contact na may iba't ibang kahulugan sa bawat kultura. Ang ikalawa ay tekstong pasulat o written. Mga halimbawa nito ay sanaysay, chat, text messages at mga batas. Nakadepende ito sa formalidad, bantas at salita. Ipinapakita nito ang kasaysayan at pagbabago ng kultura tulad ng pag-usbong ng Jejemon o Bekemon at iba pa. At ang ikatlo naman ay ang tekstong multimodal. Ang halimbawa nito ay vlogs, memes, TikTok videos at infomercials. Ito ang mga pinagsamang lakas ng higit sa isang elemento. Mayroon itong teksto, larawan o imahe, tunog, galaw at kulay upang maghatid ng mas mabisang mensahe sa lipunan. Ano nga ba ang kahulugan ng komunikasyong sosyal at kultural? Ang komunikasyon ay hindi lamang simpleng pakikipagpalitan ng salita. Ito ay isang dinamikong proseso na hinuhubog ng lipunan o sosyal at ng ating tradisyon o kultural. Nagbabago ang kahulugan ng bawat mensahe depende sa konteksto, kung sino ang ating kausap, saan tayo nag-uusap, at ano ang kultural na kaligiran o background ng mga kalahok gamit ang mga simbolo, tuntunin, damdamin, at espasyo. Dito pumapasok ang kahalagahan ng kakayahang sosyo-linguistiko, kung saan kritikal ang pag-aangkop ng wika sa sitwasyon, tulad ng paggamit ng formal na salita kapag guro ang kausap, kumpara sa mga kolokyal o slang na salita kapag tropa o kaibigan ang kausap. Ito ay upang mapanatili ang maayos na ugnayan at pagkakaunawaan sa komunidad. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtutuon ng saloobin, paniniwala at pananaw kaugnay ng sosyal at kultural na komunikasyon. Sa saloobin, paniniwala o pananaw sa mga paksang sosyal at kultural sa iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon, ang mga halimbawa nito ay talumpati, balita at kultural na mga pagtatanghal gaya ng dula, kanta at sayaw. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng aliwan. Ang mga ito ay salamin ng mga saloobin, paniniwala at pananaw ng ating lipunan. Upang tamang maunawaan at masuri ang mga mensahe nito sa mga pagtatanghal, maaari nating gamiting gabay ang deklarasyon ng mga prinsipyo ng Batas Republika 7356. Ipinapahayag ng batas na ito na ang kultura ay isang karapatang pantao at pagpapakita ng kalayaan sa paniniwala at pagpapahayag.
Ipinapaalala nito na ang sining ay dapat maging malaya, makatao, at inklusibo upang tunay na maipakita ang identidad at nagbabagong mithiin ng sambayanang Pilipino. Ano naman ang kamalayang kultural at sensibilidad? Ang kamalayang kultural at sensibilidad ay ang malalim na pag-unawa at pagiging maingat sa pagkakaiba-iba ng kultura ng mga tao upang maiwasan ang diskriminasyon, na aktibong nililinang sa pamamagitan ng mapanuring pakikipag-ugnayan sa mga teksto. Sa pamamagitan ng kritikal na pakikinig, inuunawa natin ang tono at konteksto ng nagsasalita upang makuha ang kultural na kahulugan sa likod ng mga salita. Sa kritikal na pagbasa, sinusuri natin ang mga tekstong pasulat upang matukoy ang mga tradisyon o posibleng pagkiling o bias sa Ingles ng may akda. At sa kritikal na panonood, pinag-aaralan natin kung paano nagtutulungan ang mga imahe, kulay, at tunog sa mga tekstong multimodal upang ipakita ang tunay na kalagayan ng iba't ibang pangkat sa lipunan. Sa pangkalahatan, ang pagiging mapanuri sa ating naririnig, binabasa at pinapanood ay nabibigyan daan upang maunawaan natin ang kapwa ng walang paghuhusga at maging mas mabisa tayong tagapagtaguyod ng isang inklusibong komunidad. Sa ating aralin ay hindi maihiwalay ang konseptong socio-linguistiko at dito pumapasok ang konsepto ng rehistro ng wika at variety ng wika. Alamin natin ito. Bigyan linaw natin ng ilang mahalagang konsepto gaya ng nabanggit sa socio-linguistikong konsepto kaugnay ng sosyal at kultural na komunikasyon. Narito ang rehistro ng wika, variety ng wika, idiolek at sociolek. Ang rehistro ng wika, ito ay ang pagbabago ng wika batay sa sitwasyon, paksa at kausap. Nag-iiba ang ating pananalita depende sa konteksto. Halimbawa, formal para sa trabaho at informal sa ating tahanan. Ikalawa ay ang variety ng wika. Ito ang pagkakaiba-iba ng wika dahil sa lokasyon, kultura at edukasyon. Nagiging heterogeneous ang katangian ng wika o ang anyo ng wika dahil magkakaiba ang mga tao sa isang lipunan. Ano naman ang idiolek at sociolek? Paano nagkakaroon ng sariling wika ang mga partikular na pangkat sa lipunan? Ang idiolek, ang personal o natatanging tatak sa pagsasalita ng isang individual. Kumbaga sa Ingles, ito ang kanyang uniqueness sa paraan ng pagsasalita. Halimbawa, kakaibang tono, bigkas, o ekspresyon na kilala sa kanya. Ang sociolek naman ay ang wika na ginagamit ng isang partikular na grupo sa lipunan na batay sa kanilang kultura o katayuan. At narito makikita ang ilang halimbawa. Pangkat ng ikatlong kasarian ay ang mga gay linggong tinatawag, isang partikular na pangkat ng kabataan na gumagamit ng Bekemon at iba pa. Tandaan, tinitingnan natin kung paano nagbabago o binabago ng mga variety ito ang kahulugan ng isang tekstong pasalita o multimodal depende sa kung sino ang nakikinig o nanonood. Dumako naman tayo sa digital at visual literacy sa multimodal na teksto. Ang digital literacy o sa Filipino na tinatawag na kasanayang digital, ito ang kakayahang gumamit, umunawa at lumikha ng impormasyon gamit ang mga makabagong teknolohiya at digital na plataforma tulad ng internet, computers at social media. Kung wala ito, hindi maa-access o magagawa ang mga modernong teksto. Visual literacy o sa Filipino tinatawag na kasanayang visual. Ito ang kakayahang mag-interpret, magsuri at magbigay kahulugan sa mga imahe, simbolo, kulay at disenyo. Tinutulungan nito ang tao na makakita o makita ang mensaheng nakatago sa isang larawan o video.
Isa-isahin natin ang mga dapat isaalang-alang para sa digital at visual literacy sa multimodal na teksto. Una ay kritikal na pagsusuri ng nilalaman. Ito ang kakayahang sumisid sa ilalim ng ibabaw ng teksto. Hindi lang ito basta panonood o pag-aliw. Tinuturuan nito ang mga mag-aaral na hanapin ang subtext o ang mga nakatagong mensahe, motibo, at posibleng pagkiling o bias ng may akda sa mga patalastas o vlogs. Ikalawa ay semiotics o simbolismo. Ito ang pag-aaral sa kahulugan ng mga palatandaan at simbolo. Sa mga tekstong multimodal, ang kultural ay hindi lang ipinapahayag sa salita, kundi sa paggamit ng visual at aural na elemento. Ang kulay tulad ng pula at berde para sa Pasko. Ang gulo ng kamera upang magpakita ng kapangyarihan o emosyon, at musika upang magdala ng partikular na kultural na pakiramdam. At ikatlo, responsableng paglikha. Ito ang paglalapat ng etika at batas sa digital na mundo. Kaakibat ng paggawa ng sariling mga video o presentation ang karampatang kaalaman sa copyright o karapatan ng may-ari. Fair use o legal na paggamit ng kaunting bahagi ng gawa ng iba para sa edukasyon, at pag-iwas sa digital plagiarism o ang pagnanakaw ng ideya, musika o video nang walang tamang pagkilala o pahintulot mula sa orihinal na may-ari. Iba pang konsepto na masasabi kaugnay ng sosyal at kultural na komunikasyon. Ito ay ang code switching at translanguaging bilang kultural na gawi. Ngayon ay bigyang linaw natin ang bawat isa. Ang code switching at translanguaging ay mga makabagong kultural na gawi na nagpapakita ng likas na pagiging multilingual ng mga Pilipino sa modernong pakikipagtalastasan. Ang code switching ay ang estrukturadong pagpapalit ng dalawa o higit pang wika sa loob ng isang usapan, gaya ng sikat na Taglish, upang mas madaling maipahayag ang mga modernong konsepto at komportableng maihatid ang mensahe. Samantala, ang translanguaging naman ay ang mas malawak at malayang paggamit ng lahat ng kaalamang pangwika, karanasan, at kultural na hugot ng isang individual upang lumikha ng kahulugan ng walang nagtatakdang pader sa pagitan ng mga wika. Sa kabuuan, ang dalawang gawing ito ay hindi kakulangan sa kaalaman, kundi isang mamamayang o mayamang estratehiyang panlipunan upang mapadali ang pagkakaunawaan ng mga tekstong pasalita, pasulat, at multimodal sa makabagong panahon. Bilang paglalapat sa kabuuan ng ating tinalakay sa araling ito, tandaan na ang mahusay na pakikipagtalastasan ay nakasalalay sa pag-unawa ng mga tekstong pasalita, gaya ng tono at di-verbal na senyas. Sa pasulat naman ay ang formalidad at ebolusyon ng wika. Sa multimodal naman ay ang pagsasama ng teksto, imahe at tunog tulad ng vlogs at memes. Ang pag-unawa sa iba't ibang anyong ito ay nangangailangan ng digital at visual literacy upang maging mapanuri sa nilalaman, maunawaan ang simbolismo, at makalikha ng mensahe sa responsableng paraan. Ano nga ba ang kahalagahan ng sensibilidad at responsibilidad sa ating tinalakay na aralin? Binibigyan diin sa aralin ang paggabay ng deklarasyon ng mga prinsipyo mula sa Batas Republika 7356 na nagtatakda na ang pambansang kultura ay dapat maging independyente, patas, dinamiko, progresibo at makatao. Gayon din ang pagiging pluralistiko, demokratiko, walang kinikilingan at mapagpalaya ng mga patakaran nito.